Ano na naman tayo at kaalaman patungkol sa bakit nga ba mabilis uminit yung ating pong mga brake drum kasama ng ating pong lining. So baka yung ibang mga kasama natin driver hindi sila aware sa pagbabago ng technology para doon sa ating pong mga lining na ginagamit ngayon, no? Alam nyo naman yan na nawala na ho yung ating pong asbestos na ginagamit. Yung pag tumatakbo ka, tapos pag uminit na yung lining mo, yung umuusok siya. So pag nakita ng driver na umuusok na yung lining niya, ay yung gulong niya, yung lining or brake drum, tinatabi agad yon. Ibig sabihin, nakukul yung atensyon ng driver. Ngayon, dahil sa pagbabago ng technology, hindi naman talaga na-explain ng marami yan, no? Yung ginagamit natin ngayon ng mga lining ay iba na ang composition niyan. So, tinanggal na nila yung asbestos. Ang iba, ginawa nilang yan, yung kalimitan na ginagamit ngayon ng mga tracking ay yung metallic na kung tawagin. Kung mapapansin mo yon, mayroon mga parang tanso na kahalo doon, no? So, yun yung matigas, mabilis uminit. Tapos pag kahit uminit na at magbaga na yung brake drum mo, halos wala kang makitang usok, no? Maliban lang kung merong nagli-leak na lang is auger oil o kaya naman yung gulong mo ay nasusunog na. So, yun ang kaibahan. Kaya marami ngayon kumpara noon ang aksidente sa lusong. Pangalawa, na ginagamit natin ngayon yung ceramic, kung tawagin yung kulay itim. Ceramic yung kung tawagin na matigas din tapos madulas. Kaya pagka uminit at medyo tumaas na yung temperature noon, above 300 Celsius, ano? So wala nang kapit ho yun. Kasi talagang mainit na. Doon nagkakaroon ng tinatawag natin na paghina hanggang sa tuluyan mawala na yung preno, no? Ayaw na talagang kumapit kasi uminit na siya. Kaya ngayon ang ipinalit nila doon, pinataas nila yung ang tawag dito, yung power ng exhaust brake, ano? Exhaust brake na kung saan ay pinalow speed nila yung mga sasakyan para mas epektibo yung kanyang paglusong habang naka-low gear at naka-exhaust brake, no? Ang exhaust brake po, mas effective yun pagka yung mataas yung RPM niya. Kung mapapansin mo sa truck mo, mayroon dyan green zone at saka may yellow zone at saka may red zone, no? Kung mapapansin mo yung green zone, yun yung tinatawag natin na economical driving. Yun yung pinakamatipid na pagdadrive sa patag, sa ahon, kasi naka-green zone ka lang. So yun yung pinakamatipid. Ngayon yung yellow zone, naya-apply natin yun doon sa paglusong, no? Dapat yun tumaas mula kung ang start ng iyong yellow zone is 1,700 hanggang 2,000. Ibig sabihin yun yung pinaka-effective, ano? Yan ang pinaka-effective na RPM na magre-register doon sa tachometer mo, na mas mapuwersa yung pagpigil ng inyong exhaust brake, ano? Kasi pinapataas niya yung compression doon sa loob ng engine mo, no? Para wag masyado makagalaw yung powertrain po natin. So wag kang matakot dahil design yun. Ang bawal dyan, yung naka-exhaust brake ka, naka-low gear ka, pag umabot sa red zone yung iyong RPM tachometer. So, yung mga iba kasi sinasabi nila, baka sumabog yung makina. Hindi ho sasabog ho yan kasi dahan-dahan mo naman. Halimbawa, bago ka magsimulang lumusong, low gear ka, no? Tapos, i-engage mo na agad yung exhaust brake mo. Tapos, dahan-dahan siya tumataas, dahan-dahan din siya pinipigil. Ngayon, ang nakakasira dyan, yung mataas na ang RPM mo, saka mo isi-switch ngayon yung iyong exhaust brake. Siyempre, sa bilis na ng ikot ng engine mo, tapos bigla mong pipigilan, pwedeng bumaluktot yung connecting rod mo, ano, at maapektuhan talaga yung makina. Dahil sa yung overpower na yung engine mo, yung bilis ng ikot ng
sigunyal mo, tapos bigla mo ngayon sasarhan yung exhaust brake mo, doon nasisira yung makina. So, hindi ho makakasama yan kasi dinesign ho yan. At saka, hindi ka naman magkaiba kasi yung tumaas yung RPM mo dahil sa nagre-rev ka, ang tawag doon ay overrun, engine overrun o over RPM. So, yun ang kaibahan. Ngayon, pagka ikaw ay naka-logger ka lang, tapos ginamit mo yung exhaust brake mo, tapos tumataas yung RPM mo hanggang 1,800, 1,900, hanggang 2,000. So, mararamdaman mo yun, yung pagpigil nung makina mo doon sa load na nagtutulak sa'yo, na ang tinatawag naman doon ay inertia, no? Ang nagpapaikot sa engine mo, yung load mo pababa dahil nakakonect yung iyong powertrain mula engine, transmission, propeller to differential. So, tumutulak yon, ang nagpapaikot sa engine mo ay hindi yung sa pamamagitan ng pag-revolution ng iyong paa doon sa accelerator, kundi yung load na nagtutulak sa'yo. So, yun yung ibig sabihin po natin na kaya ho, naglagay sila ng engine brake, no? Yung sa pamamagitan ng low gear, at saka pinadami nila yung cambio para sapat yun, para pigilan yung mabilis na pagbulusok at saka yung continuous braking na iyong gagawin habang ikaw ay nasa lusong. So, yung mga ibang driver, yung mga na-aksidente, sinasabi lang kasi nila, lalo dyan sa Atimunan, hindi, mayroon talagang nangunguha dyan ng at saka talagang ma-aksidente. Hindi yun. Ang filosofiya kasi pagka nagkaroon ng aksidente, kung kani-kanina natin ibinibintang, may multo dyan, madulas talaga. Madalas yung kalsada, hindi tayo pwedeng tumutol doon. Yung mahabang lusong, yung kurbada, nandoon na yan, given na yan eh. Pero sana tingnan pa rin natin yung nasa likod ng ating pong isipan. Ano yung nasa likod dito? Baka meron tayong mga hindi nagagawa during truck operation habang ikaw ay nasa lusong. So ito ay tips lang. Ito ho ay base rin sa aking karanasan sa pagbibiyahe ng mga malalayo at napag-aralan ko yung composition ng ating pong mga brake lining na ginagamit ngayon na talagang sobrang antigas. Kaya kita mo, minsan makikita natin, no? Pati ang bumibigay dyan, pagka sobrang init, yung mga rebit po ng ating pong lining, tapos doon sa nag-aangatan, nagluluwagan. So, tsaka nalulusaw yung iba, no? Kasi siyempre yung lining mo kakabit mo doon sa brake shoe, no? Para i-rebit mo 'yon. Ngayon pag uminit na yung brake drum mo, yung lining mo umiinit, pati yung brake shoe mo. So normal 'yon, lulusawin niya yung mga yung mga rebit natin. So yun lang, sana makatulong sa inyo 'to. Gusto natin zero accident. Dapat hindi man masero, dapat mabawasan yung mga aksidente. Tamo, ang daming mga aksidente sa Lusong, sa Jadi, diyan sa Santa Fe, Karanglan, no? Mga lugar kung saan ay mahaba lusong, unaware kasi, lalo na yung mga ibang sasakyan, nangangambyo pa sa lusong, hataw kasi sabi nila malakas. Wala akong pagtutol sa malakas ang preno. Ang sinasabi ko lang, bantayan ninyo yung pagtaas ng temperature ng iyong lining at saka brake drum. Dahil doon magpapasok na kayo doon sa loose braking. So maraming salamat sa inyo and God bless. Sana makatulong, i-share ninyo to, i-follow ninyo yung page ko. Meron din ako sa mga YouTube, no? Kung saan nandoon yung mga paalala natin, yung mga safety reminder, tsaka yung mga tutorial natin is about fundamental truck operation para magkaroon tayo ng malawak na kaalaman patungkol sa pagpapagalaw ng ating pong sasakyan. Paakyat man yan, palusong man yan, patag man yan, city driving, provincial driving, or kaya mountain driving. So yun lang, maraming salamat sa inyo and God bless you all.